Low power, nakailaw ang sign ng pitaka. Paano ayusin? Sa mga nagdi-DIY dyan, ito na yung tips kung paano ninyo ayusin ng kayo-kayo lang. Ang unit natin ngayon ay Nissan Navara. Check natin yung kahimtang dito kung ano ba yung gihambin na balatian. Ayan, so pinandar ko na dito. Kita natin na disgrasya na naman yung pitaka at nakailaw-ilaw pa. Ayan, so tinudubaon ko yung RPM dito pero hindi niya kayang lumagpas ng 3000 RPM. So ayan, kita natin yung paa na walang himasa, ayaw talagang lumagpas ng 3000. So kapag ganyan ay low power yan. At dito ginamitan ko ng bulang kristal, pero kung kayo wala kayong bulang kristal, okay lang. Pinakita ko lang kung ano yung magiging trouble code ng check engine. So ayan, so yun yung trouble code natin. Kaya simulan na natin. Isipin nyo na lang na wala kayong bulang kristal at tinira nyo na agad kahit walang bulang kristal dyan. Ayan, so dito tingnan natin yung turbo hose. Kita natin na may nagduga-duga dyan at naglagsik-lagsik pa yung kahimtang. So kapag ganyan na yung sitwasyon ng turbo hose ninyo ay alams na, nakakatipid na naman kayo sa labor ng mga mekaniko. Kami naman ng mga mekaniko, wala na naman kaming kikitain ito. So gagawin nito ay lagnutin at dalaibutin lang yung mga turbo hose. Pagkatapos ay pass forward tayo. So bali itong o-ring na to yung tuyo-tuyo natin dito. Ayan o, tingnan nyo na nalumping-lumping siya. So sikwatin lang, tanggalin ng dahan-dahan at guba-gubain. So bakit natin tinanggal? Ayan o, yung nalumping na yan o. So yan yung nagiging dahilan kaya sumingaw at naglagsik-lagsik yung mga oil-oil. So gagawin natin dyan ay palitan natin yan ng bago. Ayan, so bagong o-ring yung ipapalit natin para magiging goods yung o-ring nya. So nung pagkabit naman dito ay tingnan nyo lang kung ano yung mukha niya bago nyo tinanggal, kasi baka mabaliktad, lalong masira yung problema ng sasakyan. So madali lang naman siyang ipwisto. Ayan o, kuhit-kuhiton lang gamit yung tudlo-tudlo ninyo para hindi siya mapanos. Pag okay na yung setup ay okay na yan. So sa kabila naman, tanggalin na naman natin ulit yung o-ring. So napaka basic na basic lang talaga. So kayang-kayang gawin to ng mga nagdi-DIY dyan. Ayan, so kabitan natin. Bali dalawang hose to, ibig sabihin 4 na o-ring yung gagamitin ninyo para mapalitan nyo yung dalawang hose natin. Ayan, so napaka basic lang. Pagkatapos mapalitan ay pass forward tayo. Yan yung mga pinalitan natin. Wala na tayong ibang gagawin pa, trapon-trapuhan lang at isauli na agad yung mga hose. So wag na maggalaw pa ng ibang parts dyan, baka lalo masira yung sasakyan. So sa pagka ganitong sitwasyon ay ganito lang yung gawin niyo. Pero pag hindi siya naging okay ay tumawag na kayo ng mga mekaniko at mga technician dyan. Ayan, so tapos na nating masauli ang lahat at dito na tayo. So hindi na muna natin to ginamitan ng bulang kristal. Pagkatapos nating makabit yung turbo hose ay pinaandar na natin. Kita natin na nakailaw pa rin yung sign ng pitaka. So isipin natin na wala kasi kayong bulang kristal. Try nating RPM ulit kasi napalitan na natin yung turbo hose kahit hindi pa natin dinilit yung trouble code. Ayan. So kita natin na malakas na yung RPM, lumagpas talaga siya dun sa may 4,000. Ibig sabihin umabot siya dun sa may kulay red. Kapag ganyan, yan na yung normal na RPM ng ating sasakyan. So yung sign ng pitaka naman, pag meron kayong bulang kristal ay i-delete natin yung trouble code gaya nito. Pero kung wala naman kayong bulang kristal ay tanggalin nyo yung battery at ganun lang, at padugay-dugayan nyo lang ng ilang minuto at isauli. So mawawala din yung check engine. Pero kung meron kayong bulang kristal, so sobrang napakabilis lang. Ayan, so ganun lang kabisik yung ginawa natin at umabanti na tayo na nakaunang likuran dito. So tara, try natin tong patakbuhin sa kalsada kung hindi ba back job yung ginawa natin. Okay, so lumabas lang kami dito kasi nasa likuran tayo ng shop, medyo busy. Dito ay nag-test drive tayo ng dahan-dahan para iwas tumikalbong. Ang sa baang kayo ka.